po natin sa 1 Corinthians 12, verse 12 to 31. Ating pong basahin ng mahina sa ating mga kinuupuan. Isang katawan, ngunit maraming bahagi. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nananatiling isang katawan, maging Hudyo o Hentil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng iisang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay kaya't hindi ako bahagi ng katawan, hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung puro mata lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa kanyang kalooban. Kung ang lahat ng bahagi ay pare-pareho, hindi iyan maituturing na katawan. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisa lamang ang katawan. Hindi rin naman masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging parang mahihina, ang siya pa nga ang kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi ganoong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pagpapahalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ang siya nating higit na pinapahalagahan. Hindi na ito kailangan gawin sa mga bahaging sadyang maganda, ngunit nang isaayos ng Diyos ang katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal, upang hindi magkaroon ng pagkakabahabahagi, sa halip ay magmalasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Kung nasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ang lahat ang iisang katawan ni Kristo, at bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gumagawa ng mga himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang mga wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga himala, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang mga wika, o magpaliwanag ng mga wikang ito. Ngunit buong sikap ninyong hangarin ang mga kaloob na mas dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang landas na pinakamabuti sa lahat. Hinganawa ng Panginoon ang kanyang salita upang tayong lahat ay mapagpala. Okay? So, nakapaloob dyan sa 1 Corinthians yung patungkol sa body ni Kristo, okay? Patungkol sa katawan ni Kristo na tayo ay binubuo ng maraming bahagi. Ano? Welcome kay Nanay, ano? First time niyo po ba? Magandang gabi po sa inyo, ano? Purihin ng Panginoon, nakarating kayo. Ayan, ano po, yung sinasabi ng Lord sa atin tonight ay patungkol sa pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Ha? Sa tingin nyo, ano kaya kayong bahagi? Ha? Ni Kristo. Ako yung ika-anim na daliri. Ha? Ano kaya tayong bahagi? Nalilito pa ba kayo sa inyong mga pagkakatawag sa Panginoon? O ano na? Ang ating estado sa Lord. Inaalam nyo pa ba kung ano ang katayuan ninyo sa Panginoon? Sabi dito mahalaga, ano? Kasi sabi ng Panginoon habang nagpipray kami kagabi, ito agad yung bungad eh. Ang ilan ay hindi nauunawaan ang tunay na pagsunod. Ayun. Hindi nauunawaan ang tunay na pagsunod. What does it mean ba na tayo ay sumusunod? Ano ba? Ano ba ang dahilan ninyo? Natin. Kayo, personally. Bakit kayo nandito? Ha?
Bakit tayo naririto? Kayo, mga nanonood, nakikinig, bakit kayo nanonood? Ha? Bakit tayo nagpapatuloy? Ano ba talaga ang tunay na pagsunod? Ano? Tayo daw po ay nalilito sa kung ano ang katayuan natin. Nakatayo ba kayo? Nakaupo? Natilito pa rin kayo? Ha? Nakaupo na. Ako lang ang nakatayo. Okay? Ayan. Ano ba? Ang katayuan natin sa harapan ng Panginoon. Ha? Kapag linggo, kapag biyernes, sabado. Biyernes, sabado, linggo. Monday, Lunes, Martes, Miyerkules. Anong katayuan natin kay Kristo sa mga araw na yon? Sa mga araw na wala tayo sa simbahan, ano tayo? Sa mga oras na nasa simbahan tayo, ano tayo? Sa loob ng care group, ano po ba tayo? Ano ba talaga ang tunay nating katayuan? Kasi baka mamaya, ito pala tayo, ito yung identity natin kay Christ, kay Kristo, pero hindi natin siya natatayuan ng maayos. Ano ibig sabihin nun? Hindi natin nagagampanan yung pinapagawa ng Panginoon o iba ang ating ginagawa. Kaya pagod-pagod tayo. Kaya pagdating ng katapusan ng araw, ganon ulit. Balik-balik. Ano po? Kumbaga walang growth. Ano? Sa mga nagdaang linggo, kung inyong mapapansin, tayo tuturuan ng Panginoon kung paano lumago bilang Kristiyano. Ano? Amen. Aside from deliverance, di ba? Nag-interrogate tayo. Sige. Archangel of the Lord. Ayusin ng klima. Okay? Ayan, Pakiradyoan, baka mamaya may SWAT na sa labas. Ayun, balik po tayo sa pinag-uusapan natin. Yun, pagkakatapos ng isang linggo. Kaya mahalaga po. Ito tinuturo ng Panginoon sa atin. Aside from deliverance, tututo tayo sa Lord. Diba? Prophecy. Deliverance. Pero, nung mga nakaraan, kahit nung mga linggo, tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano lumago bilang isang Kristiyano. Amen. Kasi, mahalaga to. As we go on sa ating pagsunod sa Panginoon, mahalaga na alam natin kung ano yung sinusunod natin. At kung bakit tayo sumusunod. Ano po? Amen. Ayun, Sabi dito, ang kalinawan na sa pakikinig pa lamang, ayun, nalilito nga kung ano ang katayuan, Patungkol sa kalinawan na sa pakikinig pa lamang at pagsasagawa ay nakakasunod na sa Panginoon. Ibig sabihin, binibigyan tayo ng linaw dito ng Panginoon na wag tayong malito. Wag kayong malito, wag niyo masyadong isipin kung kung ano katayuan ninyo. Hindi tayo dapat malito. Amen. Kasi yun lang yan Yes. Yung identity ni Kristo, yayakapin mo, i-apply mo. Amen. Hindi mo siya masyado kailangan isipin. Iniisip natin kung ano yung estado natin ngayon, pero hindi mo kailangan isipin kung ikaw ba'y banal na, o ikaw ba'y nagpapaayos tayo sa Panginoon. Pero sabi dito, ang kalinawan na sa pakikinig pa lamang at pagsasagawa ay nakakasunod sa Panginoon. Amen. Ano po? Ibig sabihin, sa atin palang pakikinig at pagsasagawa ng mensahe ng Panginoon, doon pa lamang nakakasunod na tayo. Okay? Amen. So, hindi natin kailangan isipin kung ano na ba nangyayari sa akin? Ano na ba, puro mali. Hindi natin kailangan malito patungkol doon, Kasi isa lang naman talaga ang pinapagawa ni Kristo Yes. sa buhay na ito. Amen. Si Kristo ay mayroong utos sa atin, Ano yon? Ayun. Yun ang ating negosyo. Yes. Winston. Ano? Yun ang ating negosyo sa Panginoon. Yun ang ating business. Yun ang totoong business natin dito. Yeah. To win souls and make disciples. Okay? Amen. Technically, sa ating mission, ito pala ha. Ayan, Ayan ang foundation ng ating mission. Pero ano yung mission natin? To be a light for the nations of the world. Huwag kayong malilito at huwag tayong maliligaw. Kasi kapag yun, nawala na yun, nawaglit na yun sa ating puso at isipan, for sure, iba na yung gagawin natin. Maliwanag po? Amen. Ayun, Hindi yun nagbabago. Pero sa ngayon, ayan, nagtatago kayo sa anyo ng pag-aaral, tayo. Di ba? Iba nagtatrabaho, nagnegosyo. Yan ay palamutin na lamang sa mundong ito. Pero ang totoong dahilan kung bakit tayo naririto is to win souls and make disciples. Amen. Okay? Si Jesus ginamit niya yung deliverance Yes. para makapag-win ng kaluluwa. Hindi para magpakitang gilas. Hindi, I can do this, di ba? Hindi na ginawa yon
para masabi ng mga Pariseo na makapangyarihan lang siya. Napapansin ninyo, may lumalaya at may sumusunod kay Jesus kada katatapos ng inner healing and deliverance. Yes. Amen. That is the essence, ano? And that is the heart of inner healing and deliverance. Hindi lamang makapag-pray o hindi lamang lumutang yung kaluluwa doon sa tao. Pero para lumaya yung tao at para mawin natin yung tao sa Lord. Amen. Okay? Maliwanag? Amen. Ayun. Sabi dito, kung kaya ang bawat isa ay pumanatag dahil tinawag ng Panginoon ang bawat isa ayon sa giftings nila. Amen. Ayun. Sabi kanina, di ba? May iba't ibang uri ng kaloob. Pero isa lamang ang nagkakaloob nito. Isa lamang ang nagkakaloob, wala iba kundi ang banal na spirito. Ano po? Iba't ibang klase ng pagkakaloob. Yung isa may gift of healing, yung isa may gift of healing, may gift of teaching, di ba? Evangelism, yan, may pastoral heart, ayan. May iba pang ganoon, may mga offices pa, no? Prophets, teachers, evangelists, apostles, ayan. Pero ang banal na spirito nagkakaloob. Maliwanag? Amen. Ayun. Tinawag ang bawat isa ayon sa kanilang mga giftings. Kayo ba? Alam niyo na kung ano mga giftings ninyo? Ha? Alam niyo na ba? Sino dito? Taas kamay. Sino alam na dito ang mga giftings nila? Ayan. Amen. Amen. Nagagamit ba? Nalalakaran? Amen. Sa biyaya ni Lord. Biyaya ng Lord nakakalakad. Biglang biyaya, no? Ayun. Mahalaga yon, ano? Na malaman natin ang giftings natin para alam natin kung saan tayo lalakad. Amen. At kung ano ang gagawin natin. Okay, sabi dito, huwag paghanapan ng isa ang kanyang sarili at ang iba. Sa halip ay alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon at lakaran ito. Sabi sa 1 Corinthians 6:7, ang sabi dyan? 1 Corinto 6:7, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Ayun. 1 Corinthians 9:11, 9 to 11. Okay. 9 6, to 9 to 11. 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa, lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nalalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Yesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ayun. Ano sa'yo? Kung sabihin ni kapatid na ganito ka, ikamamatay mo ba? Ngayong alam mo naman yung katayuan mo kay Kristo. Sabi doon sa 6:7, bakit hindi na lamang ninyo hayaan? Diba? Patungkol kasi yan sa magkakapatid sa iglesia. Yung chapter 6 na yan. Ngayon sinasabi ni Paul sa kanila, if I'm not mistaken, si Paul yan, nagsasalita, na huwag kayong magtalo, huwag kayong pagtalunan ang inyong mga ang mga ginagawa ninyo. Kumbaga, bakit hindi mo hayaan? Sabi sa 7, ulit, Ate Lynn. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lang ninyo hayaang gawan kayo ng masama? Bakit hindi na lamang ninyo hayaang madaya kayo? Ayun. May mawawala ba sa atin? Kapag may mga ganon. And aside from that, ang nakakasira sa atin is kapag nagkakagatan daw tayo. Okay? Kaya sabi dito, huwag mong paghahanapan ng sarili mo. Huwag mong titingnan yung sarili mo, yung mga kakulangan mo. Tapos yung iba. Huwag daw natin gagawin yon. Kasi kapag ang tinitingnan natin, yung kakulangan, talagang malalaman natin na talagang kulang. Maliwanag. Amen. Kuha niyo po ba? Amen. Kapag ang tinitingnan natin is yung puro pagkakamali natin at yung pagkakamali ng kapatid natin, talagang masasabi talaga natin kulang. Amen. Kulang naman talaga Ha? Pinaging dapat lamang tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya.
Huwag daw tayo mag-focus doon, sabi ng Panginoon. Sa halip, 'di ba? Sa halip ay alamin kung ano ang kalooban ng Panginoon at lakaran ito. Amen. Ano sa atin? Kung may problema siya doon sa bagay na yon, kailangan ba yung pag-usapan linggo-linggo? Ha? Alam mo pala hindi nababago yung ugali. Alam mo pala may problema siya sa pagsasalita eh. Bakit hindi mo ipanalangin? Amen. Ha? Kung ipapanalangin natin, mas mapapabuti. Yes. Dahil nga, naunawaan niyo ba na tayo ay nasa katawan ni Kristo? Amen. Ha? Ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. Amen. Maliwanag po. Amen. Kung katawan tayo ni Kristo, hindi natin kailangan magkagatan. Ha? Dahil tayo ay pamilya. Kung may nakikita tayong pagkakamali, kakulangan sa ating kapatid, o kakulangan sa leadership, ipanalangin natin. Ha? Huwag kayong mag-aaklas. Baka maging NPA kayo, yari tayo dyan. Tayo, tinitira pa naman nila ngayon yung mga anti-terrorism pa naman ang pinapalakad nila ngayon. Okay. Sa halip pagpanalangin tayo, mahina pala siya sa ganito eh. Huwag mo nang bigyan ng mga ganito. Mahina pala siya sa last eh. Huwag mo nang kwentuhan ng mga Sa halip, ipanalangin natin siya. Amen. Maliwanag po. Amen. Yun. Doon nagkakaroon ng essence yung pamilya. Ha? Yun nga, yun eh. Kaya tinuturo ito ng Panginoon sa atin. Alamin natin ang kalooban ng Panginoon at atin itong lakaran. Kasi kapag doon tayo nakatingin sa kalooban ng Panginoon, sa pinapagawa niya, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magkakamali, hindi kayo matitisod. Hindi tayo matitisod. Amen. Sa leader, sa ating kapatid, hindi. Kasi nakatuon tayo doon eh, sa pinapagawa ng Panginoon. Nakatuon ka doon sa pinapagawa ng Panginoon, nilalakaran mo, hindi mo na mamalaya, naaalis na rin yung paligid mo. Amen. Maliwanag? Amen. Amen? Ayon. Okay, sabi dito, nahihirapan ng tao kapag nagmamadali. Nagmamadali ba ako sa pagsasalita? Hindi naman. Nahihirapan ng tao kapag nagmamadali. Maraming gustong mangyari. Ayun. Bakit maraming gustong mangyari? Bakit nagmamadali? Kasi ito ay mayroong kakulangan sa pakikinig. Haste makes ways. The more na nagmamadali tayo sa buhay na ito, the more na babagal tayo. Ano po ibig sabihin nun? Sabi sa James 4, chapter 3, sabi dyan, verse 3. James chapter 4, verse 3. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sino mang nagnanais ng maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ang espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno ng matitinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mamagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mga kapatid, huwag kayong magsiraan sa isa't isa. Ang naninira o humahatol sa kanyang kapatid ay naninira at humahatol sa kautusan. At kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka na tagasunod ng kautusan, kundi isang hukom nito. Ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siya ang may kapangyarihang magligtas at magparusa. Ngunit ikaw,
Sino ka upang humatol sa iyong kapwa? Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganitong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Amen. 13 to 15 pala yun. Aha. Hindi pala 3. Sorry. Typo error. 4, 13 to 15. Okay? Ayun kasi yun, patungkol sa mga plano, ano. Marami tayong gustong mangyari. Sabi ng Panginoon, nahihirapan tayo na lumakad sa pinapagawa ng Panginoon kasi marami tayong gustong mangyari. Nagmamadali tayo. Ano ibig sabihin noon? Marami tayong plano, no, sa buhay. Pero hindi natin siya sinasangguni sa Panginoon. Marami tayong gustong matapos. Ano? Diyan tayo sanay na sanay, ano? Hindi naman instant, pero mga multitasking, di ba? Hitting 2 birds with 1 stone. Ayun, gusto natin yan. Para mas ma-maximize nga naman yung oras. Mukhang namang walang mali doon. Ano? Pero kasi, ang sabi sa 15, di ba? Ang sabi sa 15, sa halip, if the Lord wills, we will live and do this or that. Yes. Kung kaloloobin ng Panginoon, Mabubuhay pa. ang kalooban ng Panginoon. Ha? Ano sabi ng anghel ng Diyos? Ipanalangin niyo po ang kalooban ng Panginoon. Amen. Pupunta ba siya bukas? Magbabayad na ba? Anong sabi? Ipanalangin po ninyo ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ano? Kasi pag tayo, naniniwala tayo dun sa ating negosasyon o sa ating mga transaksyon sa ating sarili, darating ang araw, kapag nagkamali at nagkaroon ng conflict, madidismaya tayo. Amen. Kaya lagi, ang kalooban ng Panginoon na mapangyari. Amen. Ano po? Ayan, ano? Hindi natin minsan malakaran ang kalooban ng Panginoon o ang kanyang mga pinapagawa kasi, yun nga, nagiging hadlang yon, yung ating mga kalooban. Laging tayo, laging ako, apology. Okay po? Kaya sabi, hayaan na ang banal na spirito ang maging gabay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. Ayun. Parang medyo madugo ang pakikipag-isa sa Panginoon. Ibig sabihin ba nun, bawal ko nang gawin to? Bawal na akong pumunta doon. Ano? Huwag niyo muna tingnan yung bawal. Ha? Huwag niyo muna tingnan yung negative side. Tayo kapag naisip natin na sumunod sa Panginoon, ang naiisip agad natin, hindi ko na pwedeng gawin yung bagay na yon. Hala, hindi na ako pwedeng magmura. Hindi na ako pwedeng mag-isip ng malalaswa. Ano? Hindi na pwedeng bumaba yung faith ko. Ano? Yun agad yung naiisip natin eh. Puro agad eh. Puro pabigat agad eh. Ang sinabi lang ng Panginoon, sumunod ka. Iisip po, hala, paano yung anak ko? Paano yung kabuhayan ko? Paano yung future ko, Lord? Wala pa nga eh, sumunod pa lang. Wala pang malinaw na Okay, sabi dito, hayaan na ang banal na spirito ang maging gabay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya. Amen. Sa ating pagsunod at paglakad sa kalooban ng Panginoon, hindi talaga natin masasabi na ito'y, bed of roses, Yes. Ha? Hindi laging bed of roses. Hindi laging may pandesal sa umaga. At merong Hindi laging kumakain 3 beses sa isang araw. Lalo na sa misyon. Ano po? Ha? Hindi lagi may love gift. Minsan ikaw din nagla-love gift sa kanila. Minsan tayo pa. Amen. Diba, mga kay-group leaders, iwagay-wayin nyo ang dalawang kamay. Ayan, Ibig sabihin, ang banal na spirito ang maging gabay natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa. Kapag tayo po ay nakikipag-isa sa banal na spirito, sa Panginoon,
Kumbaga, ano ba ibig sabihin ng pakikipag-isa sa inyo? Para sa atin po. Ha? Kayo dyan, mga nanonood, mag-type kayo para malaman namin kung gising pa po kayo. Ano? Type amen. Kung gising pa kayo. Paano? Paano natin nasasabi na tayo nakikipag-isa sa banal na spirito? Ha? Sumasama ako sa overnight prayer. Sumasama ako tuwing Sabado, tuwing Linggo. Ha? Inaabot pa nga ako alas 12. Tapos sasabihin nyo, 74% lang yung faith ko. Ha? Ganun ba yon? Hindi ho yung nadedefine ng bagay na iyon, ano? Yun ho yung nalalaman lamang natin sa biyaya ng Panginoon. Para malaman natin yung kailangan pa nating i-improve sa ating mga sarili. Amen. Okay po. Pero ang ibig sabihin ng pakikipag-isa sa Panginoon, na, ayan ho, Lord, let your will be done. Lord, let your will be done on me. Amen. Lagi ang kalooban mo, Panginoon, mapangyari sa akin. It's not by might, it's not by power, but your Holy Spirit, Lord. Ano po? Amen. Ayun. Ayun, ano? Isa ho yun. Yun ho yung isang susi, ating matatawag, para tayo'y makipag-isa sa banal na spirito. Amen. Kasi mahirap ho talaga. Mahirap ho talagang supili ng sarili. Mahirap ho talagang ibigin ang mga hindi ka ibig-ibig. Mahirap ho talaga magpasensya. Mahirap ho talaga magtiyaga. Mahirap ho magturo. Mahirap ho magpastol. Ano po? Kung naunawaan nyo ho, hindi ho basta-basta ang inaalagaan natin. Amen. Ito po'y buhay. Yes. Buhay at kamatayan. Ito po'y Amen. mayroong kaluluwa, katawan. Kailangan itong kumain. Ha? Kailangan niya ng panggastos. Ano? Pangangailangan. Pangangailangan. Kasama ho yun sa ating mga pagtulong. Ano ho? Kahit ang mga kabataan natin ay nasusubok. Ha? Nasusubok sila pagdating sa bagay na ito. Kami, pala. Kabataan po ako. Ayan, ano? Hayaan natin ang banal na spirito ang masunod sa atin. Okay po? Kapag tayo iisa sa banal na spirito, kapag tayo nakikipag-isa, naayos ang lahat. Amen. Ayan ho ay, I believe, ay subok na natin. At inyo ang naranasan. Kaya huwag tayong aalis sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen po? Amen. Gising pa kayo, parang nagkakabigayan, Amen. nagkakaabutan na sa likod. Amen ka nga. Ng masarap. Okay. Sabihin doon sa bagong promote. Baka Yes. naman. Baka kape naman. Ayan. Ano, sabi dito, ano ba talaga ang nais ng Panginoon para sa inyo? Ha? Kuya Mark, gusto ko sumunod. Gusto ko nang lumakad. Saan ka lalakad? Anong lalakaran mo? Ha? Saan ka lalakad? Ha? Saan? Sa fire of God? Ayan, ano ba talaga ang nais ng Panginoon para sa atin? Para sa inyo? Kasi kanina nabanggit, di ba, may mga bahagi ng katawan. Ano ba tayo doon? Ano? Sabi sa Jeremiah 29:11, talagang sikat na sikat. Ano sabi dyan? Jeremiah 29:11, sapagkat batig kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun. Amen. Nais ng Panginoon na linawin sa atin, na, ano sabi dyan? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil. Okay? So, wala hong magtatanong sa atin na, plano ba talaga ng Panginoon na mawalan ako ng trabaho? Ha? Plano ba talaga ng Panginoon na magkasakit ako? Hindi. According to His purpose, sabi niya eh. Kasi may tinuturo sa akin ng Panginoon. Kaya ako dumadaan sa ganito, kapatid. Kasi sabi na sa ganito. Ano? Alam ng Panginoon ang mga plano na sa atin. Ha? Para Amen. tayo'y pagpalain, tayo'y payamanin. Ano pa? Yes. To give you a future and hope. Amen. Okay? Yun ho yun. Hindi natin kailangan malito. Kung kalooban niya ba na tayo'y maghirap, kalooban niya ba tayo'y mangyari sa atin, magkaroon ng magandang kinabukasan. Mali na ho yan. Nililinaw ng Panginoon si Jeremiah 29:11 na iyan yung mga plano ng Panginoon sa atin. Pero mahalaga na malaman natin specifically kung para saan ba talaga tayo. Oo, alam natin, sa biyaya ng Panginoon, nalalaman natin na itong plano ng Panginoon sa akin.
na ako'y mag-prosper. Sa paanong paraan? Yun yung iisipin natin. Okay? I want you to know na yun yung kailangan nating isipin. Ano? Yun yung kailangan nating ipanalangin sa Panginoon. Amen. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin, ano? Yes. Magandang kinabukasan, maayos na bansa, siya ang namumuno, nagkakaisa, nagmamahalan. Yun yung plano. Pero, in what aspect ng buhay natin? Yun yung ating aalamin sa Panginoon para hindi tayo malito. Ito po ay isang direksyon ng Panginoon sa atin ngayon na kanyang sinasabi para hindi tayo mahirapan mag-isip. Kasi iniisip natin, Lord, ito ba talaga? Ito ba talaga? Ano ba talaga? Ayan, malinaw na. Okay? Ngayon, sa anong aspeto ka payayamanin ng Panginoon? Yun yung ipapanalangin natin sa Panginoon. Maliwanag? Amen. Maliwanag po? Amen. Payayamanin ka ng Panginoon. Anong kurso ang kukunin mo? Ayun. Maliwanag po? Amen. Specifically. Mahalaga yon. Okay? Sabi dito, gamitin ang mga pinagkakaloob ng Panginoon. Romans 12:6-8. Sabi dyan. Roma 12:6-8, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Amen. Amen. Ano? Gamitin natin ang pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Sabi niya, tayo ay, as we end this, as we close this night, yun ang mensahe ng Panginoon. Gamitin natin ang mga pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. Amen. Kung ang pinagkakaloob sa inyo ng Panginoon ay meron kayong karunungan sa pagpapahayag ng mensahe ng Panginoon, lakaran natin. Yes. At ating i-practice. Kung meron sa atin na pinagkaloob ng pagpapalakas ng loob, magpalakas tayo ng loob. Counseling. Ha? Kung tayo ay pinagkalooban ng Panginoon sa pagpapagaling, hasain natin sarili upang makapagpagaling. Amen. Sa pagpa-prophecy, mag-prophesy kayo. Amen. Ha? Pero, padaan nyo muna sa, alam nyo naman, ang lagi yan dadaan sa salain. Pero what I mean, i-practice natin. Ha? Huwag naman yung tangdaang taon na tayo nandito si pastor pa rin yung nakatayo. Yes, yes. Pastor, gifted ka I believe you are anointed tayo rin. Amen? Amen. Tayo rin ay kayang gamitin ng Panginoon. Amen. Ang bawat isa sa atin. Dahil Amen. pinagkalooban tayo ng Panginoon ng kanya-kanya Yes. Ngayon, gamitin natin upang magpalakasan. Amen. Gamitin natin para sa isa't isa, para matulungan natin yung isa pa na lumago. Yes. Amen. Amen? Na maayos. Amen. Maliwanag po? Amen. Ayun. Ngayon, paano magiging handa? Una, tamang isip. Yes. Ha? Tama ba isip ng ating mga katabi? Maayos na puso. Amen. Pangatlo, hingin at unawain ang kalooban ng Panginoon. Amen. Ano? Okay, basta-basta naniwala sa mga bulong-bulong. Hindi. Dito ka magaling, dito ka. Hingin at unawain ang kalooban ng Panginoon. Hingin daw natin ng tamang isip, maayos na kaisipan, maayos na paniniwala, maayos na pagtitiwala. Ano ibig sabihin nun? Ha? Founded. Rooted. In the Word of God. Ha? Amen. Para sa ganon, yung mga prinsipyo na paniniwalaan natin, tama. Ano? Kapag tama ang ating paniniwala, tama ang ating magiging pamumuhay. Amen. Maliwanag ho? Amen. Kaso, kapag corrupted ang ating isipan, Yun lang. mahirapan tayong gumalaw. Yeah. Mali-mali tayo. Amen. Hindi tayo naka-align. Okay? Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng tamang kaisipan sa Panginoon. Sunod, maayos na puso. Maayos na motibo. Maayos na damdamin. Ano? Ano ba? Ang estado nating puso sa bawat araw, sa bawat ginagawa natin. Pangatlo,
hingin at unawain natin ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Amen? Amen. Maliwanag po? Amen. Ayun. Naunawaan natin? Yes. Ha? Amen. Amen. Maliwanag? Yes. Galing na Amen. galing sa ilong, ha?